At dahil siya naman na nagsimula nito, di ituloy natin. At huwag niyong isipin na hindi kami magkokontrademanda, ha? Yang perwisyong ginawa niyo sa pagdidemanda na walang saysay, na alam niyo naman na naging usapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin niyo rin po ang aming kontrademanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Dinimanda kami nung isang dating senador na nagpapapansin. Kayo naman, pansinin niyo daw siya. At ang demanda niya, ayan, no, tuwan-tuwa siya na meron na naman siyang media attention. No? Talagang nag-release pa yan ng request to cover. No? At para naman napakalaking balita ang pagdemanda niya. Una-una, sino ba siya? Laos na siya. No? Wala na namang nagbibigay ng relevance sa kanya. At ang dinimanda daw niya, ang basihan daw ng pagdemanda sa amin, although hindi pa nakikita ang complete, yung sinabi na nabenta daw niya, siya nagsabi niyon, ha? Hindi kami, ha? Ni minsan di ko sinabing binenta niya ang Scarborough. Siya nagsabi niyan kahapon sa kanyang TV interview na ibinenta daw niya ang Scarborough. Well, Mr. Triniling, alam mo naman, wala kami ganyang sinasabi. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos magagalit ka kapag inulit. Pero kita mo siya, talagang wow, feel niya na balik na naman siya sa limelight at the expense of SMNI and its anchors and its reporters. No? Pero haharapin po natin yan. Dahil hindi po kami ang nagsabi na meron siyang kinalaman sa pagkawala sa atin ng Scarborough Shoal. Yan po ay naging diskusyon sa Senado nung siya ay Senado pa. Si Juan Ponce Enrile bilang Senate President po ang nagbukas ng ganyang usapin. Ang akala niya, nakalimot na tayo. Pero at the time of internet, na lahat yan ay nasa internet, napakadaling ma-retrieve po yan. At yan ay nasa journal din ng Senado. So bring it on. At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag niyong isipin na hindi kami magkokontrademanda, ha? Yang perwisyong ginawa niyo sa pagdidemanda na walang saysay, na alam niyo naman na naging usapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontrademanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Di ba po? Asahan niyo po yan, hindi tayo uurong sa ganito. Kung siya lang ang kalaban, no? Kaya parang nakaka-insulto na siya lang ang kalaban. Pero attorney, ngayon na may isinampa siyang kaso, cyber libel case at libel case nga, ibig sabihin ba nito, bawal ka nang magsalita? Of course not. Oh, of course not. Trillanes, kahit anong isampa mo dyan, bakit nawala ang Scarborough Shoal samantalang ikaw ang naging negosyador? Ikaw ang kaisa-isang tinalaga ng Noynoy Aquino para maging negosyador dyan sa pumutok na iskandalo nga ng Scarborough. Bakit nawala matapos ikaw ang naging negosyador? Nagkaroon tayo ng ambassador doon. Hindi natin ginamit yung ambassador doon, yung Ambassador Brady. Talagang pinakailaman ni Trillanes. Anong resulta? Nawala ang Scarborough Shoal. Hindi mo yan maibabago. Kaya wag mo nang ulitin, wag mo nang i-rewrite ang ating kasaysayan. Dahil nung ikaw ay tinalagang negosyador, talagang nawala sa atin ang Scarborough Shoal, harinawa, wala nang mag-appoint sa'yo na negotiator para sa kahit anong bagay. Okay? Attorney, matatalakay ba yan sa ano? Kasama yung issue na yan sa Scarborough? Of course. Ba yan? Of course. Dahil sabi niya defamatory daw yun. Paano defamatory yun? Talaga namang negosyador siya. Siya lang ang tinalagang negosyador. Pati yung ambassador natin naging tikom dahil siya negosyador. Anong resulta? Nawala ang Scarborough Shoal. Kaya pala, diba? iginiit dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa panahon na naabutan niya, walang nawala na teritoryo sa ating bansa. At saka alam mo itong konteksto ng debating ito, kasi nga, binabato niya na kung ano-ano si Presidente Duterte. Na sinasabi niya yung gentleman's agreement, binenta daw natin ating soberenya. Anong sinasabi niya dyan? Wala naman na walang teritoryo. Paano ka magbebenta kung wala naman na walang teritoryo? Diba? Pero yung katotohanan, si Senate President Juan Ponce Enrile pa naglabas niyan. Ano ba yan? Nakalimutan na ba niya? He's giving us too much credit, no? Na parang nanggaling sa atin to. No? Hindi, sa Senado nanggaling yan. Nalathala yan sa mga pahayagan. May pa-walkout pa yun. Oo nga. Ewan ko ba, kung hindi ko maalala. Ewan ko ba, meron na ba tayong mga video ng mga panahon na yon? Buhay na ba SMNI ng mga panahon na yon? Merong video yun available. Oo, kalkalin nga natin yung mga video natin ng mga panahon na yan at i-broadcast natin nang maalala ng taong bayan ang pangyayari. Kasi nakalusot siya dyan Dinimanda siya dyan ng treason pero hindi nasampahan ng kaso. Kasi sabi ni Ombudsman Morales, ang treason ay
wartime crime. Pag walang gera, hindi po pwede. Pero dapat mapanagot siya. At ang tingin ko nga, although 2012 yan, titignan natin kung meron pang pagkakataon na panagutin siya. Kasi hindi lang naman treason ang po pwedeng maging basehan eh. Meron din tayong code of conduct para sa mga public officials, no? At kinakailangan maging responsable sila sa kanilang mga akto. Kaya lang, baka prescribe na, titignan natin, no? Pero kung hindi pa yung prescribe, ilalabas natin yan, no? Dahil kinakailangan talaga mapanagot. Hindi po pwedeng makikine-negotiate, hindi magbibigay ng kahit ang report sa taong bayan kung anong ginawa niya as negotiator, mawawala ang teritoryo natin at kalimutan na lang. Hindi po pwede. At dahil siya naman na nagsimula nito, edi ituloy natin. Panagutin natin ang mga nag-negotiator at ang naging resulta ay nawala ang Scarborough sa atin. Hindi nyo po mabubura yan. Hindi po yan defamatory. Yan po ay historical fact. O, ano gusto nyo? Purihin ka ng purihin. Miskin wala na tayo ng Scarborough. Kapal mo naman. Di ba sinabi ng Kamara na mag-iimbestiga sa dating administrasyon ukol nga sa pag-handle dito sa issue sa South China Sea? Di ba dapat kasama na rin ito yung maimbestigahan? Kasi hindi nga ito nabulgar kung ano nangyari. Well, alam mo, Admar, napakaliptagal na kasi niyan. Akala niya nakalusot na siya. Pero siya mismo nagbuhay ng issue. Di buhayin natin ngayon ng issue. Di ba? Anyway, wag na natin siya pag-usapan, baka sumikat pa siya, no? Wala na nga yung programa ngayon, wala na pumapansin sa kanya. Ang coverage lang niya kapag dinimanda niya tayo, no? So, hayaan na natin yan. We will see him po in the Fiscal's office. And we will ensure na magkaroon ng katarungan ng Pilipinas dahil kinakailangan magkaroon ng responsibilidad ang mga tumatanggap ng kanilang pagtatalaga bilang negosyador at nagresulta sa pagkawala ng ating teritoryo. Pananagutin po natin kayo. Ayan, samantala, attorney, ikinababahala naman ngayon ng isang political strategist ang umano'y ganti ng administrasyon sa mga kritiko. Kung bakit, narito po ang balita ni MJ Mondihar. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist na si Professor Malu Tequia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon si noong Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng niya itong gantihan at patayin. Hinangaan naman ni Tequia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba na naalis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tequia, walang declaration ng martial law pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. Samantala, upang matulukan na ang PIDEA leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tequia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tequia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Kahapon yata, nakapanayan mo si
Agent Morales. Well, nung isang araw yun. Ay, no? isang araw pala. Pero tama naman itong sinasabi ni political analyst Malutikia. Alam mo, napakatindi ng akusasyon na ikaw ay gumagamit ng cocaine. Dahil nga, nandito tayo sa panahon na nakakaladkad tayo sa gera. Nakasalalay sa desisyon ng presidente bilang chief architect ng foreign policy ang buhay ng mga Pilipino. Kaya nga, he owes it to the Filipino people dahil meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa atin, lalong-lalo na ako, ito'y makakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Wala namang mawawala kung mag-hair follicle test siya. O nung minsan, nagkaroon siya ng urine test. Ay, ang problema nga, pwedeng mawala ang residue ng cocaine kapag urine test lamang. Samantalang long-term, ang ebidensya ng hair follicle test. Merong siyensya para ito ay manahimik ng issue, mawala ng issue. Bakit ayaw matanggal ang issue? Di ba? Kung walang itatago, napakadali naman niya, magbigay ka na ng buhok mo dyan. Kaya lang ngayon, para nga walang duda, siguro dapat may proseso na magiging transparent na buhok nga niya yung kanyang ibibigay, no? At hindi buhok ng ibang tao, no? Yun lang po talaga ang makakapagresolba ng issue nito sa whether or not siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero for the record, he has never denied it. Ang mga resulta niya, ang mga sagot niya sa mga paratang, I will not dignify that with a response. Pangalawa, ha 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 ha. There has never been a denial, there has never been an admission. Bakit ganon? Sa panahon nga na mga desisyon niya ay pwedeng magdulot ng gera at kamatayan sa mga Pilipino. Wala na bang halaga ngayon ng buhay ng Pilipino na pwede nang ibaliwala dahil nga ang Pangulo ay wala sa tamang pag-iisip? We owe it. You owe it to us, Mr. President, when you agreed to be our President, nabigyan mo kami ng impormasyon para na mamalaman namin na nasa tama kang pag-iisip sa paggagawa ng inyong mga desisyon.